wala namang trouble-free life. Hindi ito guarantee. Wala raw tao na walang problema. Kaya mayroong mga nagtatanong may problema ka ba? May mga taong sumasagot. Sino bang tao ang walang nararanasang paghihirap o difficulty sa buhay? Di ba? Sino ba yung mga taong hindi nakaka-experience ng problema? Wala. Lahat meron. Kaya ang pag-uusapan natin, kapag tayo ba ay naging truthful, naging tama naman tayo, sumusunod tayo sa lahat ng mga ordinansa, mga kahit na anong mga bagay na sinusundan natin, tingin ba natin lahat magiging okay na? Lahat ba ng problema ay mariresolve na? Dahil tinitignan naman natin, okay naman tayo. Kapag tayo malungkot, kailangan ba, dahil tayo naniniwala, kailangan ba lagi tayong masaya? Kailangan ba mapil natin yung laging feel good, laging okay? Sometimes, may mga dumarating sa sitwasyon, na punto ng buhay, na hindi ganon ang kondisyon mo. May mga pagkakataon na down ka. Meron kayong minsan, may mga difficulties sa relasyon mo sa iyong mga classmate, sa iyong professor, sa iyong teacher, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapatid. Merong mga bagay na hindi talaga laging nagkakaroon ng tamang sitwasyon. Ngayon, narinig nyo na ba yung linyang, this will all be well? Magkakaayos din to. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong maayos. At kapag sinabing Christian mentality, ito bang kaya naman tayo kapag tayo may mga experience, may problema tayo, ang ginagawa natin, nagigilty tayo. Sometimes, even to the point na nagdadoubt tayo sa authenticity ng relasyon natin sa Diyos. Minsan nagdududa tayo. Parang wala naman akong relasyon sa Diyos kasi malungkot ako. Pero did you know na ang Lord, si Jesus, ay mismong nagsabi na magkakaroon ng mga paghihirap, magkakaroon ng problema, magkakaroon kayo ng mga difficulties sa inyong mga pag-aaral. Pero itong mga difficulties na to ay hindi magtatagal. It's a temporary. Sabi niya, He told to them that was to come. Doon sa mga hindi naniniwala, doon sa mga walang relasyon sa Diyos, walang kaibigan, walang kagaya natin na lagi tayong nag-uusap-usap. Di ba? Palibasa, meron tayong relasyon sa isa't isa, nagiging matibay yung ating paniniwala dahil malalapitan mo si Chloe, mahihinga mo ng tulong si Rian, maaaliw ka doon sa mga nangyayari at nakikita mo sa kanila. Matutuwa ka ngayon dahil merong kang kasama. Pwede mong hingan ng tulong si nanay. O nay, kailangan ko ng Lucky Me. Pwede mo ba ako ipagluto? Yung mga simpleng bagay na akala natin hindi natin magagawa, meron kayong katulong kasama. At yan yung inyong pamilya. Napakalaking comfort na malaman natin na pagka mayroong malalim na sitwasyon na mahirap na maharap, meron tayong mga kasama sa bahay na siyang magbibigay ng comfort sa atin. When our heart breaks, kapag nasaktan ang puso natin dahil inaway tayo ng ating boyfriend, meron tayong mga kasama sa bahay na magiging comfort. When we have problems, tayo, as family, as Christians, ay hindi nag-iisa. Kasama natin lagi ang Diyos. Nowhere in the Bible does it say that we will have a trouble-free life. But when God tell us sa kanyang mga salita, during hard times, ay hindi raw tayo mag-iisa. Hindi tayo mag-iisa.